Si Van ay dating isang boring na manggagawa sa opisina na nakatira sa kanyang opisina at umuuwi lang para matulog. Gayunpaman, isang araw, nagising siya bilang isang 2 taong gulang na batang lalaki at nagtataka kung nasaan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaliit ng kanyang mga kamay at agad siyang tumatakbo sa paligid ng silid upang tingnan kung nasaan siya. Diretso siyang pumunta sa bintana at namangha sa kastilyo at lungsod noong edad medya na nakita niya sa labas nang biglang tumatakbo ang kanyang katulong, sa pag-aakalang magpapalutang si Van mula sa bintana ng walang parachute. Tinutulungan niya itong bumaba at sinasabing mapanganib tumayo sa bintana. At sinabi ni Van sa kanya na namanghalang siya sa tanawin kaya hindi niya mapigil ang tumingin. Hindi maintindihan ni Till kung paano nakakapagsalita si Van ng mataas na antas ng Ingles sa edad na 2, samantalang dapat ay nanunood siya ng mga palabas na walang kabuluhan at mga laro na nakakasira ng utak. Biglang naaalala ni Van na mayroon siyang malabong alaala ng pagtira sa lugar na ito. Nagpasya siyang magbigay ng mabilisang buod at sinabi kay Till na ang pangalan niya ay Van Neferjo at ang kanyang ama ay si Marky Halpa. Naaalala rin niya ang mga pangalan ng 3 niyang nakatatandang kapatid at sa tingin ni Till, ito ang ikalawang pagdating ni Newton. Malapit ng mag-agahan at 3 katulong ang nakapaligid kay Van para pakainin siya dahil napakagwapo niya. Gusto ni Van ang Athens yung natatanggap niya dahil kahit katawan ng 2 taong gulang siya, isa siyang pervert na nasa kalagitnaan ng edad sa loob. Biglang tinanong ng ama ni Van, si Halpa, ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang mga plano para sa araw at sinabi nila sa kanya ang mga asignaturang pag-aaralan nila ngayon. Susunod, ibinaling ni Halpa ang kanyang atensyon kay Van at tinanong kung ano ang gagawin niya. Seryosong sumagot si Van na wala siyang alam, kaya magsisimula siya sa mga pangunahing kaalaman at matututo tungkol sa kultura at kasaysayan ng kanilang bansa. Nang marinig siyang magsalita ng ganoon, nagulat ang kanyang mga kapatid. Pero natawa si Halpa na nagkamali siya sa pag-underestimate sa kanyang bunso. Sa tingin niya, magiging mahusay si Van sa mahika ng apoy tulad niya at ng kanyang namayapang asawa, at sinasabi niyang malaki ang pag-asa niya para sa binata. Alam na ni Van na may iba't ibang katangian ng mahika sa mundong ito. Ngunit mas gusto ng mga maharlika ang 4 na pangunahing elemento na kinabibilangan ng apoy, tubig, hangin, at lupa dahil may mataas silang kapangyarihan sa pag-atake. Lahat ng iba pang uri ng katangian ng mahika ay itinuturing na kahihiyan at lahat ng kapatid ni Van ay may isa sa 4 na elemento. Mamaya ng araw na iyon, nalaman ni Van ang tungkol sa kanilang bansa mula kay Till at nasabik siyang malaman kung gaano karaming matatalinong uri ng nilalang ang nasa kanilang mundo. Sinabi ni Till sa kanya na karaniwan lang ang kanilang mga elf, dwarf, at iba pa, pero sinabi ng iba pang mga katulong sa kanya na hindi maiintindihan ng bata ang lahat ng iyon. Sinabi ni Van kay Till na huwag pansinin ang mga mangmang na babaeng iyon at nagsimulang tanungin siya tungkol sa mga magic tool sa halip. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga mahiwagang kristal at bato na maaaring mag-imbak ng mahika at maaaring gamitin sa paggawa ng mga mahiwagang kasangkapan. Habang natututo pa lang si Van ng mga pangunahing kaalaman, naglagay ang matandang butler na si Asparte ng maraming libro sa harap niya, sinasabing kailangan munang malaman kung gaano na ang alam niya bago tuluyang simulan ang kanyang pag-aaral. Medyo natatakot si Van sa kanyang biguteng mukhang masungit at sinabi kay Asparte na hindi pa siya marunong magbasa ng maayos, pero may kaunting alam siya sa matematika. Nagsisimula ang katulong sa pinakasimple at tinatanong siya kung ano ang 3 plus 5. At nang sagutin ni Van ang tanong ng hindi nagbibilang gamit ang kanyang mga daliri, labis na humanga ang butler kaya nagpasya siyang turuan siya ng personal. Alam agad ni Van na magiging impyerno ito, at napatunayan siyang tama ng pag-aralin siya ni Asparte mula paglubog ng araw hanggang pagbubukang liwayway. Pero dahil doon, natutong magbasa at magsulat si Van sa loob lang ng ilang linggo. Pagkatapos noon, patuloy siyang nag-aaral ng mabuti, at pagdating niya ng edad na 4, oras na para magsimula ang kanyang mga aralin sa paggamit ng espada. Ang una niyang kasosyo sa pagsasanay ay si Till, na kayang umiwas na parang may alerhiya sa kahoy na espada ni Van. Naluhad siya matapos mab-aigo kahit minsan natamaan siya, at tinukso siya ni Till na siya ang nanalo laban sa kanya. Hinahabol siya ni Van habang nakasimangot, pero pagkatapos ay pinigilan ng iba pang selosang katulong si Till dahil nilalay niya ang isang marangal. Sinabi nila kay Van na parusahan siya dahil sa pagiging bastos niya,
pero sinabi niya sa kanila na okay lang. Gayunpaman, may galit ang mga katulong, at iginigiit nilang parusahan ni Van si Teal, kaya naman kinurot lang niya ang noo nito at sinabi sa lahat na natupad na ang hustisya. Sa susunod na taon, nag-focus si Van sa pagsasanay sa espada, at sa edad na 5, kaya na niyang talunin ang mga nakatatandang estudyante dahil mga bata lang sila na may simpleng paraan ng pag-atake, samantalang siya ay isang ganap na lalaki na may binuong utak. Namangha ang ibang mga estudyante na henyo si Van kahit sa labanan, at mas lalo silang namangha nang makita siyang mabait sa kanila kahit na mas mababa ang kanilang katayuan sa lipunan. Pagkatapos nito, nagpahinga si Van nang dumating si Dee, ang katulong na commander ng mga kabalyero, doon para suriin ang kanyang mga kamay. Natuklasan niya na napakakinas ng mga kamay ni Van at walang mga kalyo, na nagpapaisip sa kanya kung paano siya naging ganoon kagaling nang walang sapat na pagsasanay. Sinabi ni Van sa kanya na masyado siyang abala sa pag-aaral para regular na magsanay, at casual na inihayag ni Dee sa ilalim ng tolda para gawing 3 beses na mas mahirap ang mga aral ni Van. Malaking pagkabigla ito para kay Van, pero ngayon naiintindihan na niya kung bakit napakahaba at napakahirap ng kanyang mga aralin. Tinatanong siya ni Dee kung interesado siyang matutong lumaban gamit ang espada, dahil makikiusap siya sa may-ari ng tolda na bawasan ang kanyang mga aralin para makapag-ensayo siyang maging pinakadakilang mandirigma ng espada sa kanilang bansa. Sinabi ni Van sa kanya na gusto niyang mag-focus sa kanyang mga aralin at sa kanyang kasanayan sa espada, at nagpasya si Dee na personal siyang sanayin para sa pinakamahusay na resulta. Tiniyak niya kay Van na hindi siya magiging mahigpit sa kanya dahil bata pa lang ito, pero mas malaking kasinungalingan iyon kaysa sa lahat ng sinabi ng anumang politiko. Ang mga aral ni Dee ay napakahirap, ngunit sa kabila ng lahat, nasisiyahan si Van sa buhay pagkatapos ma-reincarnate. Lumalipas na naman ang 1 taon, at ngayon ang 6 na taong gulang na si Van ay kilala bilang isang henyo sa buong kanyang teritoryo. Gayunpaman, napapagod siya dahil ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa mga libro at espada. Kaya isang araw, sinabi niya kay Teal na gusto niyang lumabas. Hindi nagtagal, dinala siya nito sa palengke kasama ang 2 kabalyero, at tuwang-tuwa si Van na makakita ng iba't ibang uri ng tindahan. Nagtataka siya sa malaking gusali sa likod niya, at sinabi ni Teal sa kanya na ito ang Merry Chamber of Commerce, isang malaking kumpanya na may mga sangay sa buong bansa. Napagtanto ni Van na ito lang ang Walmart ng mundong ito, nang biglang makita niya ang isang lalaking hinihila ang isang batang mukhang napakarumi at bagbog. Sinabi ng lalaki kay Van na tumingin sa ibang direksyon dahil hindi ito palabas, at naghanda ang kanyang mga kabalyero na tanggalin ang babong ulo ng lalaki mula sa kanyang katawan dahil sa pag-insulto sa isang marangal. Pinigilan sila ni Van at tinanong ang lalaki kung bakit niya hinihila ang batang iyon, at mayabang siyang sumagot na ibebenta niya ang kanyang anak sa pagkaalipin, at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ito ang pinakakagulat-gulat na balita para kay Van, pero sinabi ni Teal sa kanya na madalas ibenta ng mga mahihirap sa mundo ang kanilang mga anak sa pagkaalipin para magkaroon ng dagdag na pera. Talagang nagulat si Van dito, pero bago pa siya makialam, dumating ang isang kayumangging nanay doon, at talagang nasasabik siyang makita ang bunso ng pamilya. Buong pagmamalaking ipinahayag at ipinakita ni Teal ang kanyang sagisag ng pamilya sa kayumangging ina, na nagpakilalang Rosalie mula sa Merry Chamber of Commerce. Agad na tinanong ni Van kay Rosalie kung magkano ibebenta ang batang may asul na buhok, at sinulyapan niya ito sandali bago tinanong ang ama nito kung mayroon itong magic attribute. Sumagot siya na may mahika siyang ginagamit para magnakaw ng mga bagay, at sinabi ni Rosalie na ang batang lalaki ay maibibenta lamang sa halagang 3 malalaking barya ng pilak. Ikinagalit ito ng matandang bastardo, na sinimulang sipain ang kanyang anak dahil sa pagiging walang silbi nito, na ang halaga sa pagbibenta ay mas mababa pa sa buwan ng subscription ng OnLife ni Sophie Rain. Sinabi ni Rosalie sa kanya na maging mas mabait sa kanyang anak, ngunit nagpasya siyang dalhin ito sa ibang tindahan para makakuha ng mas magandang presyo para sa kanya. Biglang nag-alok si Van na bilhin ang bata sa halagang 5 malalaking barya ng pilak, at napilitang tinanggap ng bastardo ang alok na yon. Pinalaya ni Van ang bata at tinulungan siyang makatayo, tinanong ang pangalan nito. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang Calm habang hinahawakan ang kamay ni Van at tumatayo. Sinabi ni Van sa kanya na malaya na siyang pumunta saan man niya gusto ngayon,
Hanggang sa tinanong siya ni Van kung bakit niya pinapayagan ang batang makatakas gayong kabibili lang niya rito. Sumagot si Van na gusto lang niyang tulungan siya. Pagkatapos ay nalaman niya na walang matutuluyan si Cam at nagpasya siyang dalhin ito sa mansyon. Sinabi ng mga kabalyero kay Van na hindi niya pwedeng dalhin ang isang batang hindi kilala ang pinagmulan sa mansyon ng normal, at kailangan niyang tanggapin ito bilang alipin. Bilang isang modernong lalaki na ayaw sa pang-aalipan, nasaktan si Van sa pangungusap na yon. Pero dahil okay lang kay Cam yun, nagpasya siyang sundin ang ideya. Pinutol siya ni Rosalie at sinabing kailangan nilang tapusin ang kontrata ng alipin bago iyon, at hiniling sa dalawang bata na hawakan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay gumamit siya ng salamangka upang isagawa ang salamangkang kontrata kay Cam, na lumilikha ng tato sa likod ng kamay nito upang ipakita na ngayon ay naglilingkod na ito kay Van. Sa gayon, dinala ni Van si Cam sa mansyon, at di nagtagal ay naging mahusay at tapat siyang tagapaglingkod. Isang araw, dumating si Cam para sabihin kay Van na hinahanap siya ni Dee, at binigyan siya ni Van ng cookie para magsinungaling na wala siya rito. Tinanggap ni Cam ang suhol at pagkatapos ay sinabi na alam na ni Dee na narito siya, ngunit sinabi ni Van sa kanya na gumawa ng kwento kung kailangan niya. Napansin niya na hindi suot ni Cam ang guwanteng binili niya para rito, at sinabi niyang gusto niyang ipakita sa buong mundo ang kanyang tato, dahil ito ang patunay na naglilingkod siya kay Van. Gayunpaman, nang sabihin ni Van na gusto talaga niyang isuot niya ang guwantes, agad nagbago ang isip ni Cam. Sa sandaling iyon, kumatok si Dee sa pinto, at lumabas si Cam para sabihin sa kanya na wala si Van. Sabi ni Dee, nakita lang siya ng isang katulong na pumasok, pero sabi ni Cam, sigurado nag-shrooms ng malakas ang lalaking iyon kahit tanghaling tapat. Nagdududa si Dee dahil nakikita niya ang mga mumo ng biskwit sa paligid ng bibig ni Cam, pero mabilis niya itong pinunasan at sinabing siguro nag-shrooms din siya kaya nag-i-imagine lang. Namangha si Dee sa katapangan ng batang alipin na sumagot sa kanya para protektahan ang kanyang amo, kaya nagpasya siyang sanayin ito. Lumipas ang 2 taon pa, at si Van ay 8 taong gulang na nangangahulog ang oras na para sa kanyang seremonya ng pagtatasa. Lahat ay may mataas na pag-asa para sa kanya, at gusto nilang siya ang maging Panginoon nila, dahil hindi lang siya henyo, kundi mabait din siya sa lahat. Sigurado rin ang kanyang ama na magpapalabas si Van ng mahika ng elemento tulad niya, ngunit lahat ng kanyang pag-asa ay napalitan ng pagkasuklam at pagkadismaya nang malaman niyang may talento si Van sa mahika ng produksyon. Sinasabi ni Jalma na ang mahika sa paggawa ay itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika ng mga maharlika dahil pinapayagan nito ang mga tao na lumikha ng mga espada at iba pang bagay gamit ang hilaw na materyal at imahinasyon. Gayunpaman, lahat ng iyon ay magagawa kahit walang mahika, at walang sinuman ang nangangailangan ng maharlika na isa lamang pinalaking panday bakal. Sabi ni Jalma, pareho silang malakas na fire mages ng kanyang namayapang asawa, at hindi niya matanggap na ang kanilang anak ang magkakaroon ng pinakamahinang mahika. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabing dapat niya itong hinugot noong gabing iyon, ngunit itatama niya ang kanyang mga pagkakamali ngayon. Nang inag sa takot si Van at hindi alam kung ano ang gagawin, ngunit bago pa man siya mapalo ng kanyang ama. Ang kanyang panganay na kapatid, si Mersha, ang humakbang upang ipagtanggol siya. Iminumungkahi niya na mayroon silang isang liblib na nayon sa kanilang teritoryo na hindi pa rin nabubuo, at dapat nilang hayaan si Van ang bumuo nito. Hinihiling ni Jalma na palawakin pa niya ang paliwanag, at sinabi ni Mersha na ang Nameless Village ay mayroon lamang 100 residente, at wala silang anumang ikinabubuhay. May malalakas na halimaw sa mga bundok sa Hilaga, at may isa pang lupain ng maharlika sa tabilang nila. Bukod pa rito, ang kanilang karibal na kaharian, ang Yeleneta, ay nasa labas lamang ng nayon, at doon lamang sila nagsasagawa ng ilang pagsasanay sa militar. Sumasang-ayon din si Jalma sa plano dahil ang Nameless Village ay bagong nakuha na teritoryo, at hindi pa talaga sila lil sa kanilang pamilya, na nagiging dahilan upang maging magandang desisyon ang pagpapadala ng isang miyembro ng pamilya doon. Pinupuri niya si Mersha dahil nakahanap ito ng gamit sa kahihiyan ng kanilang pamilya at sinasabihan si Van na umalis patungong nayon sa lalong madaling panahon. Nang umalis na ang lahat, humingi ng paumanhin si Mersha kay Van dahil sa pagmungkahi na ipadala siya sa napakahirap na lugar, ngunit hindi niya gustong mamatay ito sa kamay ng kanilang ama. Nagpasalamat si Van sa pagligtas sa kanyang buhay,
at nangako si Mercia na tutulungan siya hanggat makakaya niya upang mamuhay ng komportable sa nayon. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-impake si Van ng kanyang mga gamit, at galit na galit si Teal sa Marky dahil ipinadala siya nito sa malayong lugar, ngunit sinabi niya rito na talagang inaabangan niya ito dahil magkakaroon siya ng maraming libreng oras doon. Habang isinakay ang kanyang bagahe sa mga karwahe, naisip ni Van kung paanong hindi siya pinayagan ng kanyang ama na magdala ng anumang gabi, at kinailangan ni Mercia na kumuha ng mga mandirigma upang bantayan siya. Bukod pa riyan, sa una ay payapa lang ang pinayagan siyang dalhin, pero salamat sa pagmamagitan ng kanyang kapatid, ngayon ay sasama na rin si Teal sa kanya. Biglang dumating si Dee doon at sinabi kay Van na sasama siya para tapusin ang kanyang pagsasanay. Ayaw na ayaw ni Van yan, at sinasabing ipinagbawal ng kanyang ama na sumama sa kanya ang mga gabi. Sumagot si Dee na wala siyang natanggap na balita tungkol dyan, at dinala pa niya ang dalawa sa kanyang mga gabi. Hindi lang iyon, dahil dumating din si Esparta doon, sinasabi kay Van na nagretiro siya ng maaga mula sa mansyong ito, at sasama siya kay Van para patuloy siyang turuan. Kapag nagsimula ng gumalaw ang karwahe, medyo nadismaya si Van dahil hindi niya magamit ang sagisag ng pamilya sa sandaling ito, dahil gusto siyang palayasin ng kanyang ama ng palihim. Gayunpaman, buong lungsod ay nagtipon upang magpaalam sa kanya, dahil ang mga kabalyero ay nagdadala ng malalaking bandila na nagsasabing aalis na si Van. Nagpanik si Van nang makita iyon, at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi naman ng mga kabalyero na sinusunod lang nila ang utos ni Dee, at hindi nila pwedeng tanggalin ang mga bandila hanggat hindi niya sinasabi, pero natutulog siya ngayon. Sa pagtatapos nito, nagpaalam ang buong lungsod kay Van, at nangako siyang babalik balang araw. Mamaya, kinuha ni Van ang isang maliit na sanga sa kanyang kamay, at ginamit ang kanyang mahikang pangproduksyon upang gawing espada ito, na mangangailangan ng ilang uri ng reaksyong nuklear upang baguhin ang kahoy sa metal. Pero ano ba ang alam ko? Namangha sina Cam at Teal dito, at sinabi ni Van na gusto lang niyang makita kung may magandang paraan para gamitin ang kanyang mahikang sinasabing walang silbi. Sinabi naman ni Teal sa kanya na malapit na sila sa nayon, at nasa sabik si Van na makita ito. Sinabi niya kay Cam na kung hindi niya gusto ang buhay sa nayon, palagi siyang makakabalik sa mansyon. Handa siyang paalang bisa ang kontrata sa pagkaalipin at sinisiguro niya kay Cam na kaya niyang maglingkod kay Mercia, na magiging mabuti sa kanya. Agad na tumanggi si Cam, sinasabing sumumpa na siyang maglingkod kay Van, at mananatili siya sa piling nito hanggang sa huli. Medyo nagulat si Van dito, dahil parang isang proposal ang sinabi, na hindi niya kailanman natanggap sa kanyang nakaraang buhay. Biglang umuga ang karwahe at huminto, at binuksan ni Van ang bintana para malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng isang kabalyero na may problema sa unahan dahil ang nayon ay inaatake ng ilang bandido. Agad na nagpatawag ng pulong si Van, at sinabi ni Dee sa kanya na sanay lumaban ang mga bandido, kaya walang pagkakataon ang mga taga-nayon laban sa kanila. Mayroon silang humigit kumulang 50, at bagaman pinipigilan ng makapal na pader na kahoy ang mga bandido na sumulong, gumagamit sila ng mga pana upang atakihin ang mga taga-nayon sa likod nito. Sinabi ni Dee kay Van na dapat nilang labanan ang mga bandido dahil mapapalayas nila ang mga ito kung magtutulungan ang lahat. Ngunit ang pinuno ng mga manlalakbay, si Ortho, ay tumangging makipagtulungan. Sabi niya ang misyon niya ay bantayan lang si Van hanggang makarating ito sa nayon, at hindi niya hahayaang sumugod ang kanyang mga tauhan sa laban kung saan sila ay nasa dahado. Ayon kay Dee, ang mga taga-nayon ang unang mamamayan na mapapasailalim sa pamamahala ni Van, at dapat silang lumaban upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sinabi ni Ortho sa kanya na ang mga ideal na ito ay angkop sa isang kabalyero na katulad niya, ngunit siya at ang kanyang mga tauhan ay mga adventurer, kaya hindi naaangkop sa kanila ang loika ng kabalyero. Walang panlaban si Dee doon, kaya pinakiusapan niya si Ortho na protektahan si Van habang siya at ang mga kabalyero ay lumalaban sa mga bandido. Alam niya na baka mamatay siya sa proseso, at hiniling niya sa mga adventurer na dalhin si Van at tumakbo pabalik sa lungsod kung kinakailangan. Gayunpaman, tutol si Esparta sa halatang babong planong ito. Sinabi niya sa lahat na kahit mukha siyang ordinaryong tagapaglingkod, isa siyang elemental mage, at tutulungan niya silang manalo sa labanan. Mahirap paniwalaan ang lahat iyon, pero sinabi ni Esparta na gagawa siya ng pader,
at ang mga adventurer ay dapat magpaputok ng mga ranged attack mula sa likod nito. Makakaabala iyan sa mga bandido, at sabay nakakalabanan sila ni Dee at ng mga kabalyero. Sa tingin ng Esparta, kapag sinalakay ang mga bandido mula sa lahat ng panig, tatakas sila. Tinanong siya ni Van kung balak niyang manatili at lumaban, at sinabi ng matandang butler na oo, kailangan niyang patuloy na umatake para mapunta sa kanya ang atensyon ng mga bandido. Sabi ni Van delikado at pwede siyang mamatay, pero gusto ni Esparta na lumabas ng may karangalan. Sinabi ni Van sa kanya na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito pagkatapos ng tapat na paglilingkod sa kanyang pamilya sa loob ng mga dekada, at hindi rin niya gustong mamatay ang mga kabalyero. Alam niya na kung mawawala sa kanya ngayon sina Esparta at Dee, hindi niya magagawang paunlarin ang nayo ng mag-isa, at tiyak na papatayin siya ng kanyang ama dahil sa kanyang mga kabiguan. Kaya naman, nag-isip si Van ng alternatibo at inihayag na siya ang gagawa bilang panlinlang. Nagulat ang lahat sa pagkarinig nito, hanggang sa agad na tumanggi si Until na mangyari iyon. Sabi niya siya na lang ang magiging panlaban, at handa si Cam na pumalit sa kanya. Sumagot si Van na hindi niya gustong makitang may malapit sa kanya na mamatay. Kaya naman siya ang magiging panlinlang. Plano niyang sumakay sa karwahe at harapin ng direkta ang mga bandido, upang bigyan ng pagkakataon ng iba na atakehin sila mula sa gilid. Sa tingin ni Dee ay masyadong mapanganib, pero pinaalalahanan siya ni Van na siya ang nagturo sa kanya, kaya hindi siya madaling mamamatay. At kahit mamatay siya, wala nang mas dakilang katapusan para sa isang marangal kaysa mamatay para sa kanyang mga tao. Binunot niya ang kanyang espada at sinabihan si Dee na iwan ang kanyang katawan kung sakaling mamatay siya, dahil hindi niya gustong madungisan ang pangalan ng kanyang pamilya dahil sa kanyang kamatayan. Naantig si Ortho sa sinabi ni Van, na naalala kung paano siya hindi masaya na tanggapin ang trabaho ng pagbabantay sa isang anak ng maharlika dahil sa akala niya na lahat sila ay mayabang na mga asong ulo. Gayunpaman, nang dumating si Van para batiin siya, at pinuri pa siya dahil cool at badass ang hitsura niya, medyo nagbago ang opinyon niya. Ngayong nakikita niyang isinasapalaran ni Van ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao, nagpasya siyang hindi maging duwag at inihayag na lalaban siya kasama nito. Sinabi ni Van sa kanya na hindi ito sakop ng kanyang sweldo, ngunit sumagot si Ortho na hindi siya maaaring maging cool at badass kung hahayaan niyang ilagay sa panganib ng isang bata ang kanyang buhay sa kanyang presensya. Sumasang-ayon sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay sumulong din si Dee, na nagsasabing hindi niya maaaring hayaang ilagay sa panganib ng kanyang Panginoon ang buhay nito habang siya ay buhay pa. Sumasang-ayon sa kanya si Esparta, sinasabing kailangan niyang turuan si Van mula sa simula kung sa tingin niya ay magandang estratehiya ang paglalagay sa panganib ng kanyang buhay. Agad siyang nagkaroon ng bagong plano at gumawa ng pader na gawa sa lupa sa loob lamang ng ilang segundo bago sinabihan ang mga kabalyero at adventurer na palibutan ang mga bandido mula sa magkabilang panig. Si Ortho at ang kanyang kaibigang mabigat ang katawan ay nagmadaling pumunta sa isang tabi habang si Dee at ang kanyang mga tauhan ay nagmadaling pumunta sa kabilang tabi. Samantala, nagsimulang magpaputok ng mga pana ang iba pang mga adventurer mula sa likod ng pader, nakapatay ng ilang bandido at nakagambala sa iba. Inutusan sila ng kanilang pinuno na unahin ang mga taong nasa likod ng pader, ngunit biglang sumugod si Dee at sabay-sabay na pinatay ang marami sa kanila. Sumali rin sa aksyon si Ortho, ang mga manlalakbay, at ang mga kabalyero. At kung hindi pa sapat iyon para mag-iwan ng dumi sa kanilang mga damit panloob ang mga bandido, nagsimulang maglabas si Dee ng nakakatakot na aura na nagpatakbo sa kanila. Napagtanto ng pinuno ng mga bandido na hindi sila mananalo sa ganitong paraan, kaya sinugod niya ang mga pader upang patayin ang mga taong nasa likod nito. Sinusubukan ni Ortho na bigyan ng babala ang kanyang koponan, ngunit hindi sila nakarik sa tamang oras, at naghahanda ang Cyclops wannabe na iwagayway ang kanyang mabigat na palako sa berdeng buhok na nerd. Sakto namang dumating si Van at tinukso ang pinuno ng mga bandido para makuha ang kanilang atensyon. Pinadaan niya sa pagitan ng binti ang malaking lalaki at pagkatapos ay sinugatan ang tuhod nito mula sa likod, na nagpabagsak dito sa lupa. Sumali rin si Cam sa laban at tumalon patungo sa pinuno ng mga bandido gamit ang kanyang palako bilang tantungan at nagbigay ng nakamamatay na huling suntok. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lahat ng natitirang bandido ay nahuli.
Dahil walang nasawi sa puwersa ni Van, natutuwa si Ortho na nakamit nila ang pinakamagandang posibleng resulta at sinasabing kapag natanggap na nila ang kanilang bayad, tapos na ang kanilang trabaho dito. Pero medyo nagiging interesado siya kay Van ngayon. Nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya at tinanong ang kanyang koponan kung gusto nilang manatili at tingnan kung ano ang magagawa niya sa walang pangalang nayong ito. Kalahati sa kanila ang nagsasabi sa kanya na walang sapat na pera sa nayon, ngunit ang kanyang pangunahing grupo ay nanatili dahil nakita rin nila si Van sa aksyon, at naniniwala silang hindi ordinaryong bata si Van. Gusto nilang mamuhunan sa kanya dahil sigurado silang magiging matagumpay siya balang araw, at pagkatapos ay maaari nilang kitain ang lahat ng loyalty points. Samantala, pinagalitan ni Teal si Van dahil sa paglalagay sa panganib ng kanyang buhay at sinabihang hayaan na lang siyang sumabak sa panganib sa susunod. Sa sandaling iyon, dumating si Nadia at ang iba pa roon at sinabi kay Van na nagtipon-tipon ang mga taga-nayon sa gate. Nagpasya siyang pumasok sa nayon ng may pagmamalaki at pag-asa, ngunit nang makita niya ang nayon, nawalan siya ng kaunti sa pareho dahil mukhang mahina at wasak ang mga ito. Malugod na tinanggap ng pinuno ng nayon si Van at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. At ang unang tanong ni Van ay kung inatake na ba ang nayon noon. Kinumpirma ng matandang lalaki, sinasabing maraming beses na silang inatake ngayong taon. Tinatanong ni Van ang dahilan nito, at sumagot ang pinuno na noong una, ang nayon ay bahagi ng ibang teritoryo, at regular na nagpapatrolya ang mga kabalyero dito. Mula nang maging bahagi sila ng teritoryo ng pamilyang Ferdia, walang sinumang dumating upang alagaan sila. Humihingi ng paumanhin si Van para doon at sinasabing hindi pa nakikita ng kanyang ama ang halaga ng maliliit na nayon. Ikinagalit ito ng mga taga-nayon, at tinanong ng matandang pinuno kung sa tingin ba ng mga maharlika ay hindi karapat-dapat protektahan ang maliliit na nayon dahil hindi sila nagbabayad ng malaking buwis. Sinabi ni Van sa kanya na walang saysay na sisihin ang sinuman, at lalo pang nagalit ang mga taga-nayon dahil dito. Sinasabi nila na hindi kailanman maiintindihan ng isang marangal ang pinagdaraanan nila, ngunit sinabi ni Van na pinag-uusapan nila ang kinabukasan ng nayon at hindi kailangan ang kanyang galit dito. Sinasabi niya na ang mga maharlika ang may pananagutan sa kalagayan ng nayon, ngunit ang mga batas na isinulat ng tagapagtatag ng kaharian ang pangunahing dahilan. Sabi niya, walang magbabago kung sisihin ang batas, at kailangan nilang gumawa ng ibang paraan para protektahan ang nayon. Ang unang paraan ay ang gumawa ng isang bagay na napakahalaga na hindi kayang baliwalain ng kaharian. Ang ikalawang paraan ay ang kumita ng sapat na pera upang umarkila ng mga mersenaryo para protektahan ang kanilang sarili, at ang huling paraan ay ang magtrabaho sa nayon at gawing mas maayos ito. Sinabi sa kanya ng isang masamang tao sa nayon na naisip din nila ang ideyang iyon, ngunit wala silang anuman. Sinabi ni Van sa kanya na iba na ang sitwasyon ngayon dahil may bago silang Panginoon, at gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ang balon. Hindi nagtitiwala ang mga taga-nayon sa kanya dahil bata pa siya, ngunit nang humakbang sina Esparta at Di at nagpakilala bilang dating punong butler at pangalawang commander ng gabi, biglang nagtiwala ang mga taga-nayon na nasa tamang kamay ang kanilang nayon. Tinanong ng pinuno si Van kung mayroon siyang malakas na elemental magic, at agad niyang nilinaw na ang pinakamahusay niyang magagawa ay production magic, kaya hindi sila dapat umasa sa lakas niya sa labanan. Nagsimulang magmukmak ng lantaran ang mga taga-nayon at nasaktan ang ego ni Van. Sa sandaling iyon, tinanong siya ng isang taga-nayon kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa buwis, dahil sa kasalukuyan ay nahihirapan silang bayaran ang 30% ng kanilang kita. Nagpasya si Van na bawasan ito hanggang 10% hanggang sa maging matatag ang nayon at magsimula ng magustuhan siya ng lahat ng taga-nayon. Susunod, sinabi ni Van na kailangan nilang pagbutihin ang depensa ng nayon at tinanong si Esparta kung matagal ang tatagal ng pader na lupa na kanyang gagawin. Sumagot ang katulong na tumatagal lamang ito ng kaunting panahon bago maubos ang monarka, at pagkatapos ay magiging tumpok na lamang ng lupa. Nagpasya si Van na magtayo ng matibay na pader mamaya, ngunit hiniling niya kay Esparta na gumawa muna ng isa gamit ang mahika. Agad na lumikha ang matandang butler ng malaking pader sa paligid ng buong nayon at nagulat ang lahat nang makita iyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Van na kailangan nila ng mga bitag at patibong para pabagalin ang anumang bandido, at hiniling ni Di sa kanya na ipaubaya na lang sa kanya iyon.
Pagkatapos ay bumaling si Van sa mga taga-nayon, sinasabing kailangan nilang magtulungan upang muling itayo ang nayon, dahil kung magtatagumpay sila, hindi magiging malabong pangarap ang gawin itong isang maunlad na lugar. Pagkatapos nito, pumunta si Van sa kagubatan upang subukan ng buo ang kanyang mahikang pangproduksyon. Kumuha siya ng maliit na troso at ginamit ang kanyang mahika para lubos na maramdaman ang bawat pulgada nito. Pagkatapos ay hinahati niya ang kahoy sa napakatipis na mga hibla at pagkatapos ay hinahabi ang mga ito sa isang matibay na disenyo, na lumilikha ng isang matatag na kubo ng pagmamalaki, hanggang sa dumating at magtanong kung ano ito. At sinabi ni Van sa kanila na ito ay isang nanomaterial cube, na talagang malakas. Gumagawa siya ng marami sa kanila at hindi nagtagal ay dumaan sina Ortho at ang kanyang mga kaibigan. Naging mausisa sila sa mga RGB cube at tinanong ni Ortho kung maaari niyang subukang putulin ang isa. Inihagis niya ang isang bloke sa hangin at pagkatapos ay buong lakas na sinipa ito, ngunit ang bloke ay tumama sa isang kalapit na puno, at walang kahit isang gasgas dito. Hindi makapaniwala si Ortho dahil ang kanyang atake ay kayang tumagos sa bato, pero buo pa rin ang kabong gawa sa nanomaterial. Pagkatapos nito, lalo pang nagsimulang mag-eksperimento si Van sa kanyang mahika at patuloy na gumagawa ng mga sandata at iba pang bagay hanggang sa lumubog ang araw, hanggang sa tanungin siya ni Till kung hindi siya napapagod dahil sinasabing maraming mana ang ginagamit sa production magic. Pero pakiramdam ni Van ay maayos lang siya. Nagtataka siya kung gaano karaming mana ang mayroon siya at basta-basta na lang gumawa ng katana mula sa kahoy dahil sino ang magmamalasakit sa agham at pagtitipid ng enerhiya at bagay kapag mayroon kang mahika. Nagsimulang kumikinang ang mga mata ni Cam nang makita ang bagong uri ng espada kaya't ibinigay ito sa kanya ni Van, at pagkatapos ay hanggang sa si Till ay nanood sa kanya nang may nagmamakaawang mga mata rin. Binigyan siya ni Van ng palakol at hindi natuwa si Till dahil may nakakatakot na disenyo ng bungo na hindi bagay sa kanyang cute na personalidad. Mamaya ng gabing iyon, habang natutulog sina Till at Cam, nakaupo si Van sa harap ng apoy sa kampo, hindi makapagpahinga. Pagod siya matapos maglakbay at lumaban, at marumi rin dahil hindi pa siya naliligo sa loob ng ilang araw. Sa tingin niya ay maayos ang pag-uugali ng kanyang mga alipin, pero sigurado rin silang pagod na at kailangan niyang magkaroon ng ilang pangunahing pasilidad bago niya simulan ang pagtatrabaho sa nayon. Kaya, kinabukasan, sinimulan ni Van na itambak ang mga nanocube sa isang bukas na espasyo upang makagawa ng bahay mula sa mga ito. Nagtipon-tipon ang mga taga-nayon para makita kung ano ang ginagawa niya, at kahit si Van ay hindi sigurado kung kaya niyang gumawa ng napakalaking bagay. Gayunpaman, nakatuon siya sa mga detalye at hakbang sa pagtatayo ng bahay. Una, nagtatayo siya ng matibay na mga haligi na susuporta sa bigat ng kisame, at pagkatapos ay nagtatayo ng mga pader sa paligid ng mga ito. Susunod, nagtatayo siya ng mas maraming silid na may mga pinto at bintana at pagkatapos ay idinadagdag ang bubong upang makumplito ang gusali. Sa gayon, natapos ang kanyang bahay sa isang iglap at walang makapaniwala na itinayo ni Van ang buong mansyon sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit masaya siya na mayroon na siyang bahay na komportableng matirhan. Ang buong nayon at mga kaibigan ni Van ay patuloy na nakatingin sa mansyon na nakabuka ang bibig at hanggang ngayon ay sinasabi ni Till na mas angkop ang kanyang produksyon magic para mamuno sa isang teritoryo kumpara sa elemental magic. Nagpapakumbaba si Van, sinasabing mas maganda pa rin sa kabuuan ng nakakasakit na mahika, dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa isang marangal na tao na protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Nararamdaman niya na mas maganda ang pakiramdam ng mga tao sa ilalim ng isang marangal na tao na kayang magpalabas ng fireballs kumpara sa isang glorified construction worker. Hindi sumasang-ayon sa kanya sina Till at Cam at sinasabing mas gusto nilang manirahan sa bayan niya kaysa sa bayan ng kanyang ama, pero sa tingin ni Van, may kinikilingan lang sila sa kanya. Pero naniniwala ang Esparta na sila ang tama. Sinabi niya kay Van na sa panahon ng digmaan, baka mas gusto ng mga tao na mamuhay sa ilalim ng mga maharlika na may malakas na kapangyarihan sa pag-atake, ngunit sa panahon ng kapayapaan, ang kanyang kakayahan ang pinakamainam para sa kanilang pag-unlad. Ortho, at iba pa ay pareho rin ang nararamdaman, at sinasabi nila kay Van kung gaano hindi ka panipaniwala na nakagawa siya ng bahay ng mas mabilis kaysa sa pagtakbo ni Usain Bolt ng 100 metro. Sinabi ni Van sa kanila na kung magdadala sila ng kahoy, kaya rin niyang gumawa ng bahay para sa kanila,
At parehong nag-init ang ulo ni Dee at Ortho para mangolekta ng kahoy at mauna silang magpagawa ng bahay. Well, hindi lang sila ang gustong magkaroon ng bagong bahay, at mahiyain namang tinanong ng pinuno ng nayon si Van kung may dala silang kahoy. Maaari rin siyang magtayo ng mga bahay para sa kanila. Nagsimulang ikwento ng mga taga-nayon sa kanya kung paano sira ang kanilang mga bahay at hindi na magandang tirahan, at napagtanto ni Van na talagang nakakapagod ang pag-aayos sa lahat ng ito. Gayunpaman, hindi niya gustong bigin ang kanyang mga tao, at totoo namang naghihintay na gumuho ang kanilang mga bahay anumang oras. Pumayag siyang magtayo ng bahay para sa kanila, kung dadalan nila siya ng kahoy para doon, at tuwang-tuwa ang lahat ng marinig ito. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sabay-sabay na nilikha ni Van ang buong isang block ng tirahan, at hanggang ngayon ay namamangha pa rin ang mga tao sa kanyang galing. Sinasabi nila na ibang bagay ang magkaroon ng malaking mana pool, pero marunong din si Van kung paano magplano ng tamang layout para sa isang pamayanan. Nagsimulang ipamalas ni Van ang kanyang kaalaman tungkol sa arkitektura at disenyo at sinabing ginamit niya ang grid layout kung saan ang bawat unit ay binubuo ng 4 na bahay na may malalapad na kalye na nagkokonekta sa mga ito. Sa ngayon, ginawa niyang pare-pareho ang lahat ng bahay para walang away, pero balak niyang ipaayos ang mga ito sa bandang huli kapag may mas matibay na hilaw na materyales na magagamit. Lubos na nagpapasalamat ang mga taga-nayon at inihahandog ang kaunting ani na mayroon sila kay Van bilang regalo. Pagkatapos nito, nagtayo si Van ng pampublikong paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto niyang maligo araw-araw, ngunit nagiging mausisa rin ang mga taga-nayon tungkol dito. Sinabi ni Till at ng berdeng buhok na salamangkero na si Florial kay Van na maligo kasama sila, at nagulat siya nang marinig iyon at pinaalalahanan sila na isa na siyang ganap na lalaki. Unang maliligo ang mga babae, at sinabi ni Florial na si Van ay hindi katulad ng anumang marangal na nakilala niya, at talagang mabait at matalino ito, hanggang sa biglang nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang kanyang amo, at pagkatapos niyang matapos ikwento ang lahat ng iyon sa kanyang bagong kaibigan, oras na naman ng mga lalaki para maligo. Unang pumasok sina Van at Cam, at napansin ni Van na lumalaki ang kalamnan ni Cam matapos regular na magsanay kasama si Dee, speaking of the devil. Dumating naman sina Dee at ang mga kabalyero sa paliguan ng sandaling yun, at pagkatapos ay nagsimulang iwagayway ng malaking espada ang walang utak na malaking lalaki sa pampublikong paliguan. Pagkatapos maligo, nagpahinga si Van sa kanyang kwarto at bumagsak sa kama, iniisip na sa wakas ay makakapahinga na siya pagkatapos ng nakakapagod na araw. Kinabukasan, nagising siya at nakita niyang naghukay ng kanal sa paligid ng nayon ang mga kabalyero upang protektahan ito mula sa mga mananakop, at sinabi ni Van na kailangan nilang punuin ito ng tubig para sa pinakamahusay na resulta. Kailangan din nila ng tubig para sa pag-inom, pagsasaka, at pampublikong paliguan. Kaya nagpasya si Van na ang susunod nilang prioridad ay ang makahanap ng matatag na mapagkukunan ng tubig. Agad siyang naghanap ng malapit na anyong tubig, at pagkatapos ay gumawa si Esparta ng maliit na kanal sa direksyong iyon. Sinimulan ni Dee at ng iba pang lalaki na palawakin at pahabain ang kanal, at sumusunod sa kanila si Van, gamit ang kanyang mahika upang patatagin ang mga pader at ilalim ng kanal para hindi ito tumagas. Napansin niya na masaya si Dee sa paghuhukay sa matigas na lupa, at sinabi ni Esparta na napaka-aktibo niya para sa isang lalaking nasa edad 40. Kalmado at nagtatrabaho rin ng husto ang mga kabalyero, at sa palagay ni Van ay aabuti ng hindi bababa sa 1 linggo bago matapos ang kanal. Gayunpaman, determinado siyang matiyak ang supply ng tubig para sa nayon dahil kapag mayroon na silang lahat ng pangunahing pasilidad, magsisimulang dumalaw ang mga mangangalakal, at mapapabuti niya ang pamumuhay ng lahat. Well, mukhang na-overestimate ni Van ang sigasig ng kanyang mga manggagawa, at sa pagtatapos pa lang ng araw, kalahati na sila ng daan papunta sa nayon. Sabi ni Van sapat na at pinatigil niya sila, at tinanong siya ni Dee kung ano ang problema dahil kaya pa niyang magpatuloy. Sinabi ni Van sa kanya na hindi lahat ay may lakas ni Big D tulad niya, at ang mga tulad ni Cam ay nanginginig na parang paboritong laruan ng kanilang nanay. Napagtanto ni Dee na hindi lahat ay katulad niya ang katawan, kaya pumayag siyang magpahinga sa araw na iyon. Kahit may sapat pa siyang lakas para tapusin ang kanal ng mag-isa, natapos ang kanal kinabukasan, at nagtipon-tipon ang lahat ng sangkot sa ilog upang masaksihan ang pagbubukas nito.
Sinabi ni Van kay Esparta na buksan ang gate, at binasag niya ang isang bato upang makapasok ang tubig sa tunnel. Lahat ay pumapalakpak habang nakikita nilang tuloy-tuloy na dumadaloy ang tubig sa kanal na kanilang ginawa, at nagulat ang mga taga-nayon sa dami ng tubig na nakita nila ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, napuno ng tubig ang mga kanal sa paligid ng nayon, ngunit natatakot si Van na baka magdulot ito ng pagbaha kapag nagsimula na ang pag-ulan. Nagpasya siyang maghukay ng lawa sa likod ng nayon para maiwasan iyon, at sinabi ni Esparta na magsisilbi rin itong imbakan ng tubig sa panahon ng tag-init. Hindi nagtagal pagkatapos niyan, nagtayo si Van at ang kanyang mga kaibigan ng isang lawa sa likod ng nayon, at nagtipon ang buong nayon doon upang makita ito. Hindi nila mapigilan ang kanilang kaligayahan sa pagkakita nito, at nagpasalamat ang pinuno ng nayon kay Van dahil ngayon ay hindi na sila kailangang maglakad ng 1 milya para makakuha ng tubig para sa kanilang mga pamilya. Ilang araw pagkaraan, pinalakas ni Van ang pader ng nayon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga piraso ng bato sa putik at pagkatapos ay ginawa itong semento gamit ang kanyang mahikang pangproduksyon. Sigurado ang lahat na sa ganitong matibay na pader, hindi man lang magiging problema kung atakihin sila ng mga bandido, pero hindi pa rin nasiyahan si Van. Nagpasya siyang lalong palakasin ang kanilang depensa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga balista sa tuktok ng pader at paglalagay ng mga kalasag sa harap nila upang makatakas sila sa mga pag-ataking mula sa malayo habang nananatiling ligtas. Sabi ni Van, mga pangunahing bagay lang daw ang mga ito, pero lahat ay hindi sumasang-ayon sa kanya dahil mukha talaga silang cool at kahanga-hanga. Sa tingin nila, walang magtatangkang makipag-away sa kanilang nayon ngayon, at sinabi ni Esparta na mali ang tawaging nayon ang lugar na ito dahil nagsisimula na itong magmukhang kuta. Sabi ni D, kung alam lang ni Halpa na kaya ni Van ito, hindi niya sana siya pinaalis at ginawa pa siyang kapalit niya kaagad. Hindi sumasang-ayon ang Esparta, sinasabing mas binibigyang halaga ni Halpa ang kakayahan sa labanan, at hindi niya kailanman lubos na mapapahalagahan ang talento ni Van. Sinasabi ni D na sapat ang lakas ng laban ni Van, at malamang na mas malakas siya kaysa kan-inuman doon. Sumagot si Esparta na malaki ang kapangyarihan ni Van para protektahan ang mga tao, pero hindi niya kayang sakupin ang ibang teritoryo. Ikinagalit ito ni D at sinabing ang digmaan ay hindi lang basta paglalaban ng mga sundalo gamit ang kanilang mga espada, dahil nakikita niyang nagiging seryoso ang dalawang lalaki kaysa sa nararapat. Hiniling ni Van sa kanila na tumigil. Sabi niya, walang magandang maidudulot sa kanila ang pagtatalo tungkol sa talento at paggamit nito, at kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila para magkaroon ng mas magandang buhay gamit ang kung ano ang mayroon sila. Nagsimulang tumawa si D nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, at sumang-ayon siya kay Van, sinasabing magiging mahusay siyang pinuno saan man siya ipadala. Buong kumpiyansa niyang sinasabi na balang araw baka magkaroon pa siya ng domain na makikipagkompetensya sa domain ng kanyang ama, pero mas interesado si Van sa agahan dahil gutom na talaga siya. Nasisiyahan siya sa agahan, hanggang sa ginagawa ito para sa kanya, at natutuwa siya na nagustuhan ito, dahil medyo kulang sila sa mga sangkap. Napagtanto ni Van na nakakabahala ito, at sinabi ni Esparta sa kanya na magandang ideya ang pagpapabuti sa depensa ng nayon, ngunit kailangan din nilang mag-alala sa kita nito. Wala silang koneksyon maliban sa mga mangangalakal na dumadating dito minsan sa isang buwan. Sumagot si Van na kaya niyang asikasuhin ang mga muebles at kubyertos, at sapat naman ang gulay na ginagawa ng mga taga-nayon para sa kanilang pangangailangan, kaya nilang mabuhay ng maayos. Pinunasan ni Esparta ang piraso ng omelette sa kanyang bigot habang sinasabi kay Van na wala silang pampalasa dito, at wala rin silang sangkap para sa mga lutong panghimagas na gustong-gusto ni Van. Nagulat si Van nang marinig ito at agad na humarap kay Till, na parang siya ang nagtaksil sa kanya. Nagpasya siyang magtayo ng isang espesyal na industriya na magbibigay sa nayong ito ng lahat ng perang kailangan nito. Hinihiling niya sa kanyang koponan na bigyan siya agad ng ilang ideya, at iminungkahi ni Cam na maibibenta nila ang mga nanocube dahil ang mga ito ay isang revolusyonaryong materyal. Agad na tinanggihan ni Van ang ideyang iyon dahil siya lang ang makakagamit sa kanila. Susunod, sinabi ni Till na maaari silang manghuli ng mga halimaw para sa mga materyales, ngunit tinanggihan din ni Van ang ideyang iyon dahil ang mga adventurer at knight lang ang maaaring gumawa nito. Sa tingin ng Esparta, mahirap makahanap ng espesyal sa nayong ito,
kaya nagpasya si Van na mag-isip ng mabuti tungkol dito. Mamaya ng araw na iyon, nakasalubong niya ang matabang lalaki mula sa grupo ni Ortho, na nagsabing tila mahal na mahal siya ng kanyang mga alipin dahil nang hilingin niyang ipakita kung ano ang kayang gawin ng kanilang mga sandata, tumanggi silang sirain ang mga sandata sa pamamagitan ng paggamit nito. Na-disappoint si Van sa kanilang dalawa at sinabing ang mga armas ay para gamitin, at kung patuloy nilang itatago ang mga ito, hindi sila makakatulong kapag dumating ang panahon. Hinihikayat sila ni Van na gamitin ang kanilang mga sandata, at ang adventurer na may malawak na katawan ay naglabas ng kalasag na gawa sa balat ng orc. Sinasabi niya na talagang matibay ito at kayang sukatin ang lakas ng kanilang mga armas, at hinihikayat niya silang atakehin siya. Kalmado na nag-aatubiling pumayag na gawin ito at marahang tinapik ang kalasag gamit ang kanyang katana. Sinabi ng lalaking malaki ang katawan na dagdagan pa ang lakas dahil hindi man lang iyon maituturing na atake. Pero sa sumunod na sandali, napansin niya na may bahagi ng kanyang kalasag na nahulog sa lupa. Hindi siya makapaniwala na ang kalasag na kakagawa lang niya ay nasira na ngayon. At bukod pa doon, sinabi ni Van sa kanya na ang espada ay mukhang metal, pero kahoy lang pala. Dahil dito, umiyak ng malakas si Fatty, pero agad na inayos ni Van ang kanyang kalasag gamit ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon, dumating si Ortho doon, at tinanong niya si Van kung gusto nitong bumili ng ilang mahahalagang mineral mula sa kanila. Namangha si Van nang makita siyang nagdadala ng kariton na puno ng mga bihirang mineral, at ipinaliwanag ni Ortho na ang mga bundok malapit sa nayon ay puno ng mga mineral at ore, at hindi pa nga sila kailangang lumayo para makuha ang mga ito. Mayroon siyang ilang ore ng bakal, tansu, at pilak, at kaunting ginto rin. Gayunpaman, ang pinakamahalagang natuklasan ay ang mithril ore, at nabaliw si Van nang makita ito. Nagtataka siya kung bakit walang ibang nakatuklas ng mga yaman sa mga bundok noon, at sinabi ni Ortho na masyadong malayo at hindi maginhawa ang lugar na ito para may mag-abala pang tumingin. Pagkatapos nito, nagpasya si Van na magtrabaho sa iron ore at ginawa rin itong nanocube. Nasa sabik si Fatty nang makita ito at tinanong niya si Van kung makakagawa siya ng mga espada gamit iyon. Masama pa rin ang pakiramdam ni Van tungkol sa kanyang kalasag, kaya pumayag siyang gumawa ng isa para sa kanya, at hiniling sa kanya ni Fatty na gumawa ng maikling espada at mahabang espada. Unang ginawa ni Van ang maikling espada, maingat na iniisip ang lahat ng detalye para gawing matibay, matalas, at maganda rin ito. Tuwang-tuwa si Fatty nang makita ang espada, at nagtipon-tipon ng iba pang mga adventurer sa paligid niya para makita ito ng mas malapitan, habang gumagawa naman si Van ng mahabang espada na kapareho ang disenyo. Dahil dito, nagiging baliw ang mga adventurer, at tinanong nila si Van kung kaya rin niyang gumawa ng mga espada para sa kanila. Nagpasya siyang gumawa ng tig-isa para sa kanila dahil sila ang nagdala ng mga mineral, at pagkatapos ay sinabi ni Florial sa kanya na mukhang malaki ang maibibenta ng mga espada. Sa tingin ni Van, kung makakagawa siya ng mga espada mula sa mithril, baka mas malaki pa ang halaga nito kapag dumating na si Esparta. Sinuri niya ang mithril ore at sinabing napakabihirang makahanap nito, ngunit kung nakita ito ng mga adventurer sa kagubatan bago pa man pumasok sa bundok, nangangahulugan lamang ito na may kalapit na piitan. Sabi niya, kung may matutuklasan na piitan dito, biglang sisikat ang nayon, at libu-libong tao ang pupunta rito araw-araw para galugarin ang piitan. Bagaman malaking tulong ito sa kanilang ekonomiya, alam ni Van na hindi nila kayang suportahan ang napakaraming tao. Bukod pa riyan, natatakot siya na sila ay aatakihin ng kalaabang bansa at maging ng mga karatig na maharlika dahil sa piitan. Sabi ni Florial, kung may matatagpo ang piitan, agad ipapadala ng ama ni Van ang mga kabalyero para protektahan ito, at sumagot si Van na halos itakwil na siya ng kanyang ama, kaya ipapadala siya sa ibang lugar kung magiging mahalaga ang nayong ito. Nauunawaan na ngayon ni Florial na nais ni Van na mas paunlarin ang nayon at gawing permanenteng teritoryo bago matuklasan ang piitan at iulat ito. Sabi ng isang ortopedista, susubukan nilang hindi pumunta sa rehiyon kung saan maaaring matatagpuan ang piitan. Sumasang-ayon din ang kanyang mga kaibigan, at nagpasalamat si Van sa kanila sa pagiging lihim, kahit na mas malaki ang kanilang kita kung sila ang nakatuklas sa piitan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, muling pinaganda ni Van ang nayon gamit ang mas magagandang materyales, at nag-alala si Till na baka masyado siyang nagtatrabaho.
Sa sandaling iyon, may isang taga-nayon na tumatakbo at sumisigaw na may isang kawon ng mga halimaw na may baluti na parang butiki ang papalapit sa nayon. Agad na inutusan ni Van ang lahat na pumasok sa loob ng mga pader at pagkatapos ay sinarhan ang mga tarangkahan. Takot na takot ang mga taga-nayon sa mga halimaw, ngunit hiniling ni Van sa kanila na lumaban kasama niya dahil magkasama, kaya nilang talunin ang anumang hadlang sa kanilang daan. Naging inspirasyon ang pep talk ni Van sa mga taga-nayon, at sinumpa nilang lalaban sila hanggang sa huling hininga nila para protektahan ang nayon. Sinabi ni Van sa kanila na agad pumunta sa pader at magposisyon sa likod ng mga balista. Sinabi ni Com sa kanya na nagpunta sa Pangangaso si Ortho at ang kanyang grupo, kaya kailangan nila ng isang mamumuno sa sitwasyon, at nagpasya si Van na sumama sa iba pang mamamayan niya. Gayunpaman, hinawakan ni Till ang braso niya habang may luha sa mata at si Van ay maaaring hindi isang simp, pero hindi niya gustong saktan siya. Hinihiling niya kay Dee na umakyat at iulat sa kanya ang sitwasyon ng real time. Habang nananatili siya sa lupa at nagbibigay ng mga utos, tinanggap ni Dee ang kanyang utos at nagmadaling umakyat sa pader, at ang nakita niya sa harap niya ay nagdulot sa kanya ng pagkamangha. Sinabi niya kay Van na may humigit kumulang 40 armored lizard na patungo sa kanila, at ang taas ng mga ito ay mga 8 metro, katumbas ng 3 elepante na nakatayo sa balikat ng bawat isa sa mga unit ng kalayaan. Nagsimulang magpanik si Dee nang makita ito dahil kahit ang isang grupo ng mga veteranong kabalyero ay nahihirapang talunin ng isang nakabaluting butiki, at sa ngayon, kakaunti lang ang kanilang mga sinanay na mandirigma. Inutusan siya ni Van na ikarga ang mga palasong bakal sa mga higanteng crossbow, at agad siyang sumulong para gawin yun. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kabalyero na hindi epektibo ang mga normal na sandata laban sa matigas na kaliskis ng mga nakabaluting butiki, at alam din yun ni Dee. Sabi niya, hanggang ngayon, nanalo siya sa lahat ng laban na kanyang nilahukan, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang magtiwala sa kanyang pakiramdam at hayaan si Van ang mamuno. Inutusan niya ang lahat na ikarga ang kanilang balista, at pagkatapos ay inutusan silang magpaputok. Nawawala ang mga pana sa sandaling tumama ang mga ito sa mga butiki, at sandaling nag-isip si Dee bago niya napagtanto na may malaking butas saan man tumama ang mga pana. Ang mga butiking may kalasag na tinamaan ng mga palaso ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng ilang segundo ng puwersang nagtutulak sa kanilang katawan pasulong, at sa unang pagpapaputok pa lang, 10 sa kanila ang natamba ng mga taga-nayon. Namangha si Dee sa kalidad ng mga sandatang gawa ni Van, at gayon din sa mga taga-nayon na sa ilang kadahilanan ay mas magaling pumutok kaysa sa mga kasama ko sa Call of Duty sa ranked matches. Sinabi niya sa lahat na maghanda para sa ikalawang laban, at sinabi ng mga kabalyero sa kanya na isa na lang ang natitirang palaso na bakal para sa bawat balista. Sinabi ni Dee sa kanila na magkarga at magpaputok pa rin, at nagawa nilang matamba ang mas maraming armored lizard. Gayunpaman, kalahati pa rin ng mga butiki ang natitira at wala na silang bala. Ipinadala ni Dee ang mensahe kay Van, na nagsimulang maghanap ng solusyon sa problema. Nang bigla niyang maalala na nagawang putulin ng kahoy na espada ni Caln ang high-spec shield ni Fatty, naisip niya na baka epektibo rin ito laban sa mga nakabaluting butiki, at sinabi niya kay Dee na gamitin ang mga kahoy na pana. Sa tingin ng mga kabalyero, ito ay simpleng katangahan dahil hindi makakapasok ang kahoy sa balat ng butiki na kasing tigas ng bakal. Sinabi ni Dee sa kanila na tumahimik na lang dahil ilang beses nang napatunayan ni Van na mali sila, at pinagkakatiwalaan niya ang sinasabi nito. Inutusan niya ang mga taga-nayon na ikarga ang mga palasong kahoy at iputok, at kahit ang mga palasong kahoy ay nagawang tumagos sa mga butiki, kahit na natigil ang mga ito sa kalagitnaan. Sa kabutihang palad, sapat na yun para tamaan ang kanilang mahahalagang bahagi ng katawan at agad silang mapatay, at ngayon alam na ni Dee na walang makakatalo sa kanila. Sinabi niya sa mga taga-nayon na muling magkarga at magpaputok, dahil ngayong gabi ay kakain sila ng karne ng butiki. Sinusunod ng mga taga-nayon ang kanyang utos at pinapaulan ang mga pana sa mga nakabaluting butiki, nililinas ang anumang natitira sa kanila. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Dee ang kanilang tagumpay kay Van at sa iba pang mga taga-nayon, na nagsimulang malakas na magpalakpakan, hanggang sa mahigpit na yakapin si Van, at sinusubukan pa rin niyang tanggapin na talagang gumana ang kanilang mga sandatang kahoy laban sa makapangyarihang mga halimaw.
Nang makabalik sa tuktok ng pader, sinabi ng mga kabalyero na walang nasugatan mula sa kanilang panig, at marami pa silang natitirang bala. Sa tingin ni Dee, napakabilis na tapos ng laban kaya medyo nadismaya siya, pero nagpapakita lang ito kung gaano kahusay ang kakayahan ni Upvan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, sinimulan ng mga taga-nayon na ay proseso ang mga bangkay ng butiki sa ilalim ng gabay ng grupo ni Ortho, na medyo huling nakabalik. Sinabi ni Ortho sa kanila na panatilihin ang mga mata, pangil, balat, at magic core para sa pagbibenta. Habang itatabi ang karne para kainin, sinabi niya na karaniwan ay matagal ang pagpoproseso ng mga armored lizard at karamihan sa karne ay nabubulok bago pa nila magamit. Pero salamat sa mga kutsilyong ginawa ni Van, talagang madali ang trabaho. Sa sandaling iyon, dumating si Van doon at sinuri ang bundok ng karne at nagpa siya na magdaos ng malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa gabi, nagsisimula ang mga pagdiriwang at nakakakain ang mga tao ng mas maraming karne hanggat kaya nila. Kinausap ng grupo ni Ortho si Van at sinabi sa kanya na napakaganda ng paggana ng mga armas na ginawa niya para sa kanila. Narinig ito ni Dee at tinanong niya si Van kung gumawa siya ng mga sandata para sa mga pakikipagsapalaran bago siya, at nagsimulang ipakita ng grupo ni Ortho ang kanilang mga espada. Nagseselos si Dee nang marinig ito at hiniling kay Van na gawan siya ng espada, at handa siyang bigyan ito ng blankong tseke para doon. Gusto rin ng ibang mga kabalyero na gumawa ng mga sandata si Van, at mahiyain niyang sinabi sa kanila na hindi siya makakatanggap ng anumang pera mula sa kanila, ngunit medyo abala siya sa ngayon. Nangako siya na gagawa siya ng bagong kagamitan para sa kanila pagkatapos maayos ang mga usapin sa nayon at natuwa naman ang mga kabalyero doon. Pagkatapos nito, sinabi ni Ortho kay Van na karaniwan, ang isang nakabaluting butiki ay nagkakahalaga ng 20 gintong barya, ngunit dahil karamihan sa karne ay mabubulok, makukuha niya ang mga 8 gintong barya bawat butiki. Malaking halaga pa rin iyon at nalulula si Van sa pag-iisip kung paano niya gagamitin ang lahat ng perang iyon. May masamang balita siyang sinabi sa kanya ng Esparta, sinabing kapag kumikita ang isang nayon ng higit sa 100 gintong barya, kalahati nito ay kailangan nilang ibigay sa marquis bilang buwis. Parang nawala ang buong ipon ni Van sa crypto scam nang marinig niya ito, at tinanong niya kung may paraan ba silang makagawa ng tax fraud. Sinabi ni Esparta sa kanya na hindi nila mate at tago ang pagbibenta ng napakaraming material, at nawala ng pag-asa si Van. Gayunpaman, mas nag-aalala siya na matuklasan ng kanyang ama ang kahalagahan ng nayong ito, dahil kung mangyayari iyon, ipapatapon siya nito sa ibang malayong lugar. Biglang nagkaroon ng solusyon si Esparta, at sinabing maaari silang mag-compromise sa sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uulat sa Mercia sa halip na sa Halpa. Napagtanto ni Van na maibibigay nila ang karangalan ng pagtalo sa mga butiki sa kanyang nakatatandang kapatid, na magtatakip sa kanilang mga ginawa at magpapahintulot sa kanila na manatili sa nayong ito ng mas matagal. Kinabukasan, 2 mangangalakal ang dumating sa nayon, at sila ay naloko nang makita ang malaking pader na parang kuta sa harap nila. Nagsimula silang magsisihan sa maling pagbasa sa Google Maps at pagkawala sa daan, nang biglang lumitaw si Van sa ibabaw ng gate at binati sila sa kanyang nayon. Nagulat ang mga mangangalakal dahil nakilala nila si Van bilang henyong anak ng Marx, at nagtataka kung bakit siya nasa napakalayong lugar. Nagpakilala sila bilang Bell at Rango mula sa Merry Chamber of Commerce, at pinapasok sila ni Van. Sa sandaling makarating ang magkakapatid na mangangalakal sa bodega, napanganga sila sa sahig sa pagkakita sa mga materyales na inani mula sa mga armored lizard. Nahihirapan silang maniwala na ang isang napakaliit na nayon ay nakahuli sa lahat ng mga halimaw na ito, ngunit gusto lang malaman ni Van kung pwede nilang bilhin ang lahat ng gamit na ito mula sa kanila. Agad na sumagot ng oo ang mga mangangalakal at hiniling kay Van na maghintay ng 1 buwan, dahil kailangan nilang mag-ayos para sa buong grupo na susuri at magdadala ng lahat. Pumayag si Van dyan, at hiniling sa kanila na kumuha ng libreng karne, dahil mapapanas din naman ito dahil hindi siya makagawa ng refrigerator sa ngayon. Pagkatapos ay pinapatinggan niya sa magkakapatid ang ilang sandata na binibenta rin, at namangha sila sa kalidad. Agad silang pumayag sa presyong hiningi ni Van nang walang anumang torang naganap, at hiniling niya sa kanila na i-promote sila.
Nag-atubili ang magkakapatid na sagutin ang tanong na iyon, at napagtanto ni Van na ang mga noob na ito ay nag-iisip na sila ay mga propesyonal na maaaring mag-isa sa kalakalan ng kanyang mga espada. Sinabi niya sa kanila na kahit anong pagtatago nila, malalaman pa rin ng mga tao ang tungkol sa nayon dahil matutuklasan nila ang ruta na kanilang tinatahak. Nagulat ang magkakapatid nang marinig ito, at sinabi ni Van sa kanila na may isa pang paraan para kumita ng malaki. Sabik silang marinig iyan, at sinabi niya sa kanila na magtayo ng tindahan sa kanilang nayon. Agad tinanggap ng magkapatid ang alok na iyon at yumukod sa harap ni Van upang ipakita ang kanilang pasasalamat, at sinabi niya sa kanila na dapat nilang itayo kaagad ang kanilang tindahan, bago pa man nila maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Binuksan ni Van ang tindahan na pinapangarap nilang buksan, at sinabi sa kanila na inaasahan niyang magkakaroon sila ng magandang negosyo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, may dalawang bisita si Van na hindi niya inaasahan. Isa sa kanila ay isang marangal na dalaga na halos kasing edad niya, at ang isa naman ay isang malupit na night mommy na nagbabantay sa kanya. Sa gabi, mapanghusga na si nanay at sinabing aalamin niya kung tunay bang henyo si Van o nagpapanggap lang. Samantala, binibigyan ni Esparta si Van ng takdang aralin, na sinasabing magplano ng isang lungsod para sa 10,000 katao na titira, dahil sa bilis ng pag-unlad ng kanilang nayon, magiging lungsod ito sa lalong madaling panahon. Tinanong niya si Van kung anong uri ng kuta lungsod ang gusto niya, sinasabing ang mga kuta na hugis parisukat ang pinakakaraniwan. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Van na maging labis, at sinabi niyang gusto niyang magtayo ng kuta na hugis bituin, dahil mapipilitan ang mga umaatake na mag-aksaya ng maraming oras sa pagtatangkang saklawin ang mga punto ng depensa na itatayo niya sa paligid ng kuta. Gusto ni Esparta ang ideya at sinimulang tulungan si Van, nang biglang pumasok sa silid ang pulang buhok na kabalyero, sinasabing may sugo mula sa karatig na lalawigan ng Ferdinando na narito upang makita siya. Pinapasok sila ni Van, at sila pala ay ang parehong marangal na dalaga at ang mommy knight. Binati niya sila, at nagpakilala ang nanay bilang si Mira, na naging viscountess matapos umakyat mula sa ranggo ng isang kabalyero. Kinakabahang nagpakilala ang dalaga bilang si Art, ang bunso sa mga anak ni Count Ferdinando, at pinakiusapan ni Van ang dalawa na maupo. Agad na tinanong ni Mira si Van kung bakit sa tingin niya sila narito, at sinabi nito na narito sila upang suriin siya at makuha ang kanyang loob kung tila siya ay isang banta. Nagsimula siyang tumawa nang marinig iyon dahil tama si Van, at pagkatapos ay sinabing iniisip ni Count Ferdinando na ipinadala ni Marquis Halto ang kanyang henyong anak para mamuno sa nayong ito dahil gusto niyang sakupin ang kanyang teritoryo. Gayunpaman, sa tingin ni Mira, ipinadala si Van dito dahil wala siyang elemental magic. Nagpasya si Van na maging tapat at sinabi sa kanya na tama siya tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa elemental magic, ngunit hindi siya narito upang mamuno ng anumang uri ng digmaan, at pinalayas lamang siya ng kanyang ama. Ayaw maniwala ni Mira na pagkatapos makita kung gaano kalaki ang pag-unlad na nagawa ni Van sa nayon sa maikling panahon, at naniniwala siya na humigit kumulang 5,000 sundalo ang ipinadala kasama niya upang gawing base militar ang nayong ito. Natawa si Van nang marinig iyon, at pagkatapos ay humingi ng paumanhin bago sinabi kay Mira na pinalayas siya ng pamilya na walang dala kundi ang kanyang bagahe at kalmado, at walang ni isa man ang nagpunta para magpaalam sa kanya. Tinanong ni Mira kung nag-i-hallucinate ba siya sa butler at sa deputy night commander, at sinabi ni Din na kusang dumating ang mga ito para tapusin ang pagsasanay ni Van, at hindi niya pinansin ang mga mensahe mula sa night commander na bumalik sa lungsod. Sinabi rin ni Esparta sa kanya na nagretiro na siya at ngayon ay nagtuturo kay Van bilang libangan, at sinabi ni Till na gusto niyang maglingkod kay Van magpakailanman dahil mabait siya sa lahat, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Hindi pa rin ito maipaliwanag ang mabilis na pag-unlad, at nagpasya si Van na bigyan ng demo ang kanyang mga bisita dahil mas mabilis iyon. Dinala niya sila sa labas ng nayon at hiniling kay Esparta na gumawa ng pader na gawa sa lupa upang magawa niya itong pader na kasing lakas ng pader ng isang kuta. Namangha si Mira sa mahika ng matandang butler, pero sinabi niya naguguho ang pader kapag nawalan ito ng mana. Agad na ginamit ni Van ang kanyang mahika upang gawing solidong konkreto ang pader na gawa sa putik, at pagkatapos ay gumamit siya ng ilang kahoy na nanocubes upang gumawa ng gate. Nang makita ito ni Mira at Art, naguluhan sila at tinanong si Van tungkol sa kanyang mahiwagang katangian.
Sumagot siya na kaya niyang gumamit ng mahikang pangproduksyon, na itinuturing na pinakamasamang uri ng mahika, at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinatapon dito. Nang marinig iyon, naaalala ni Art ang sarili niyang malas na buhay, at pagkatapos ay nagpasya si Mira na simulan ang kanyang ikalawang agenda. Sinabi niya kay Van na ipinadala siya rito para ihandog ang kamay ni Art sa kasal sa kanya, at naintindihan niya na gusto ng konde na ibigay sa kanya ang kanyang anak para hindi niya subukang sakupin ang teritoryo nito. Sinabi niya kay Mira na hindi kailangan ang kasal dahil ayaw niyang makipag-away kaninuman, at ginagawa lang niyang maunlad ang nayon dahil gusto niyang mamuhay ng mapayapa dito. Sinabi ni Mira sa kanya na sa simula ay gusto niyang pigilan si Art na maging kasintahan ng Panginoon ng isang maliit at walang pangalang nayon dahil hindi siya makakahanap ng kaligayahan sa ganoong maruming lugar. Pero pagkatapos makita ang potensyal at karakter ni Van, sinusuportahan na niya ang kanilang pagpapakasal. Sinimulan niyang purihin ang kanyang katalinuhan, karisma, at lakas ng loob na gawing hamon ang mga paghihirap, at sinabing kung legal lang, siya mismo ang gustong magpakasal sa kanya. Nasa sabik si Van sa ideya na magkaroon ng mommy waifu, pero sa kasamaang palad, si Art lang ang kaya niyang makuha sa ngayon. Humarap si Mira kay Art, tinanong kung gusto niyang pakasalan si Van dahil hindi talaga siya makahanap ng mas mabuting lalaki. Nahihiya si Art at sinasabing mabuting tao si Van, pero hindi pa niya naiisip ang kasal. Sinabi rin ni Van sa kanya na huwag magmadali dahil ito ang pinakamahalagang desisyon ng gabi niya, at sinabi ni Mira na magpapalipas sila ng gabi sa nayon para makapag-isip sila doon. Nagulat si Van nang marinig na magpapalipas sila ng gabi, pero nang tanungin ni Mira kung may bakanteng kwarto siya sa isang mansyon, nagpasya siyang magtayo ng isang bahay panuluyan para sa kanila. Pagkatapos noon, kumain sila ng hapunan, at nagpasya si Van na alamin pa ang tungkol sa batang babae na maaaring maging kanyang magiging waifu. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang mga cute na bagay tulad ng bulaklak at manika, at tinanong ni Van kung pwede niyang makita ang mga manika niya. Masaya si Art na may nagkaka-interes sa kanya, at masaya siyang pumayag na ipakita kay Van ang mga manika sa kanyang karwahe. Mamaya, sinamahan ni Van ang dalawang babae papunta sa bahay pahingahan, at iniwan ni Mira ang dalawang bata para masabi ni Art kay Van na mabait siya bago tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay bumalik si Van sa kanyang mansyon, kung saan sinabi sa kanya ni Esparta na dahil ipinadala ng konde ang kanyang anak na babae upang pakasalan ang Panginoon ng isang walang pangalang nayon, malamang na hindi rin siya isang elemental mage. Ngayon ay natanto ni Van na pinalayas din si Art mula sa kanyang tahanan, at nagpasya siyang payagan itong manatili sa nayon kung gusto niya, kahit hindi sila maging magkasintahan. Kinabukasan, nagising sina Till at Cam kay Van ng nagmamadali, at tinanong niya sila kung bakit nila ginambala ang kanyang panaginip, lalo na't malapit na siyang humulik kay Sydney Sweeney. Sinabi ni Till sa kanya na may mas mahahalagang bagay siya kaysa doon sa totoong buhay at nakarating na sina Dee at Esparta sa lugar. Hinihiling ni Van sa kanila na sabihin man lang ng maayos kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Till na malalaman niya ang lahat pagkarating niya sa Lake Van, ang parehong lawa na nilikha niya ilang araw na ang nakalipas. Nagulat si Van nang malaman niyang pinangalanan ng mga taga-nayon ang lawa sa kanya, at agad siyang nagtala para pigilan silang pangalanan din ng nayon sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa lawa at nakita niyang naroon na ang buong nayon. Si Dee naman ang nagdala sa kanya diretso sa pinagmulan ng kaguluhan, na isang sirena na nagtatago sa lawa. Sinabi ni Esparta kay Van na karaniwang naninirahan ang mga sirena sa magagandang ilog sa malalalim na kagubatan kung saan hindi maabot ng mga tao para marumihan ang mga ito. Gayunpaman, may ilang sirena na lumitaw sa lawa na ginawa ni Van, at walang sino man ang makaintindi kung paanong nakarating dito ang napakabihirang uri na ito. Nagpasya si Van na kausapin ang sirena para malaman kung bakit siya narito, ngunit hindi siya sumagot. Nagtataka siya kung bingi ba ito o hindi lang talaga naiintindihan ang wika ng tao, at nag-isip ng ibang paraan na tiyak na gagana. Inutusan niya sina Till at Cam na magdala ng karne, at gaya ng naisip ni Van, lahat ay nakakaintindi ng wika ng pagkain. Lumalangoy ang sirena patungo sa kanya nang makita ang inihaw na karne at nagtanong kung talagang makakain niya ito. Sinabi ni Van sa kanya na sa kanya lahat iyon, at sa sandaling kainin ito ng sirena, napagtanto niya na ito ang karne ng nakabaluting butiki. Tinanong niya kung sino ang nakatalo sa mga nakabaluting butiki,
At bago pa man makapagpakumbaba si Van at magbigay ng kredito sa pagtutulungan ng nayon. Lahat ay nagkakaisa sa pagdeklara na si Van ang tinalo sa kanilang lahat. Nasiyahan ang sirena nang malaman iyon, at agad siyang lumubog sa tubig at nawala. Nagtataka si Van kung babalik siya agad, pero hindi nakikita ni Asparte na mangyayari iyon dahil mas mahiyain ang mga sirena kaysa kay Bigfoot. Nakakagulat, kinabukasan, dumating ang buong angkan ng mga sirena sa pintuan ni Van, at nagulat siya nang makita sila. Sigurado siya na narito sila dahil tinalo niya ang mga nakabaluting butiki at nagtataka kung sinasamba ng mga sirena ang malalaking kalaskasan na mga halimaw na iyon. Tinawag ni Asparte na, idiotak, ang kanyang ideya at sinabing dapat nilang tanungin ng direkta ang mga sirena. Biglang lumapit ang malaki at nakakatakot na pinuno ng mga sirena, nagpasalamat kay Van dahil sa pagtrato niya sa kanyang anak ng maayos noong nakaraang araw. Sinabi ni Van sa kanya na maligayang pagdating siya, at pagkatapos ay tinanong ng hari ng mga sirena kung talagang natalo niya ang mga nakabaluting butiki. Sinabi ni Van na totoo iyon, pero idinagdag niya na nagtulungan ang buong grupo, pero walang nag-abala na pakinggan ang bahaging iyon, at nagsimula silang magtsismisan at magbulong-bulong na isang bata ang nakatalo sa napakalakas na mga halimaw. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na bayani at sinabing may pahintulot siyang pakasalan ang anak niyang si Loda. Nagulat si Van nang marinig ito, at tinanong siya ng hari ng sirena kung hindi siya interesado sa Loli. Tiniyak niya sa kanya na kapag lumaki si Loda, siya ang magiging pinakamagaling na ina sa lahat. Pero si Van ay makatingin lamang sa kasalukuyan, at sinabi niya sa hari ng sirena na ang kanyang anak ay isang bata pa lamang sa ngayon. Sinasabi niya na tila hindi naiintindihan ni Loda ang konsepto ng kasal, taliwas sa ibang babae na nagtatangkang itali siya magpakailanman, at tinatanong niya ang hari kung may dahilan siya kung bakit iniaalok ang kamay nito sa kasal. Ang hari ng mga sirena ay same time na sumagot na karaniwan ay hindi sila nakikipagkaibigan sa mga tao, ngunit kamakailan, sinakop ng mga nakabaluti na butiki ang kanilang teritoryo at marami sa kanila ang pinatay, kaya handa siyang ipagkasundo ang kanyang anak sa sinumang bayani na makakatalo sa kanila. Naiintindihan na ni Van ang kanyang loika ngayon at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang ipakasal ang kanyang anak sa kanya para masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Sinabi niya sa hari ng mga sirena na hayaan si Loda na magpakasal kanino man niya gusto kapag lumaki siya, dahil tutulungan niya sila para lamang sa pagmamahal sa laro. Tinanong ng hari ng mga sirena kung maaaring manatili ang kanyang mga nasasakupan sa lawa kung okay lang kay Van, at handa siyang payagan silang sumali sa kanyang nayon. Agad siyang nagtayo ng 2 bahay na lumulutang sa gitna ng lawa, at agad na nakaramdam ng tahanan ang mga sirena doon. Sa sandaling iyon, pinaalalahanan ni especially Arthur si Van na kailangan nilang harapin ang dumi, at nagiging interesado ang hari ng mga sirena tungkol doon. Ipinaliwanag ni Van ang arkitektura ng kanilang nayon, at kung paano nila ginagamit ang isang napakalaking flush system upang ilayo ang kanilang basura mula sa kanilang mga imburnal. Nag-alok ang hari ng sirena na tumulong dahil mahusay ang kanyang mga nasasakupan sa pagkontrol ng tubig at iba pa, at dahil sa kanila. Naging madali talaga ang trabaho ni Van. Hinihiling ng hari ng mga sirena sa kanya na ipaubaya ang paglilinis ng dumi sa mga naninirahan sa tubig, dahil yun na lamang ang pinakamaliit na magagawa nila kapalit ng ligtas na tirahan. Sa sandaling iyon, dumating sina Art at Mami Mira doon, at nagulat sila nang makita ang mga sirena. Biglang tinawagan ng hari ng sirena ang manugang ni Van, at nagpasalamat sa pagtulong nito sa kanila. Na ikinagulat ng 2 batang babae. Tinanong ni Mira si Van kung nagpakasal siya sa sirena noong si Art ang unang nasa pila, at bago pa niya malinaw ang pagkalito, buong pagmamalaking ipinahayag ni Loda na siya ang asawa ni Van. Lalo pang lumalala ang sitwasyon sa pagitan ni Van at Art dahil dito, kaya niyaya niya itong magboteng kinabukasan para malinaw ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Art na narinig na niya ang mga detalye mula kay Mira kanina, kaya wala ng kalituhan. Natutuwa si Van na marinig iyan, at pagkatapos ay sinimulan siyang purihin ni Art dahil sa paggawa niya ng lawa at pagpapaunlad ng husto sa kanyang nayon. Sa sandaling iyon, dumating si Loda doon upang batiin siya, at nagselos siya nang makita niya itong kasama ng ibang babae, gayong siya na ang asawa nito sa kanyang isipan. Biglang dumating din ang mas maraming batang sirena sa tabi ng bangka, at sinimulan nilang tawaging, "Meet Lord,"
si Van habang binabato ang bangka at nagiging sanhi ng aksidenteng pagbagsak ni Art sa ibabaw niya. Nakatitig ang mga bata sa eksena dahil sa pagkaosyoso, habang kinakabahan si Art, pero lalo pang nagseselos si Lada. Muli niyang tinanong si Van kung ano ang ginagawa ng kakaibang babaeng ito sa kanyang asawa, at pinaalalahanan siya nito na tinanggihan niya ang alok ng kanyang ama, kaya hindi pa sila kasal. Nagsimulang magpout lang si Lada at lumubog sa tubig nang marinig ito, at nagsimulang sumigaw ang iba pang mga batang sirena kay Van dahil sa pambubuli niya sa kanilang prinsesa. Nagsimula silang yumanig ng husto sa bangka at mahigpit na kumapit si Art kay Van, na patuloy na binibili ang mga bata ng karne, pero hindi sila sumuko. Mamaya, ang hari mismo ng mga sirena ang dumating para harapin si Van, na takot sa kanyang seryosong ekspresyon. Sabi ng hari ng sirena, narinig niya kay Lada na nakikipag-flirt si Van sa ibang babae kahit kasal na siya. Natakot si Art nang marinig ito, pero nilinaw ni Van na hindi pa niya sinasabi na papakasalan niya si Lada. Gayunpaman, ang hari ng mga sirena ay hindi narito upang makinig sa loika, at ipinahayag niya na magkakaroon sila ng paligsahan sa pagitan ng mga sirena at ng mga tao ni Van. Kung mananalo ang mga sirena, opisyal na kikilalanin ni Van ang kanyang pagpapakasal kay Lada. Malapit ng tanggihan ni Van nang biglang tanggapin ni Dee ang hamon para sa kanya. Nangako siya kay Van na bilang pangalawang commander ng Knight's Order, tiyak na magdadala siya ng tagumpay para sa kanya. Maging si Esparta ay sumasang-ayon kay Dee sa pagkakataong ito, sinasabing kapag mas maaga nilang naayos ang isyong ito, mas maraming oras ang magkakaroon si Van para sa kanyang pag-aaral. Malapit din si Mira, at sumasang-ayon din siya sa ideya. Sabi ni Van, kung matalo siya, kailangan niyang magpakasal kaagad, pero sinabi ni Teal at Cam na walang pagkakataong matalo siya. Hindi niya alam kung paano pipigilan si Dee sa palagiang paggamit sa kanya, kaya sa huli ay pumayag siya sa kompetisyon. Sabi ng hari ng mga sirena, maaari silang magdaos ng 3 kompetisyon para maging patas at binigyan si Van ng pagkakataong pumili ng unang kaganapan. Well, imbes na pumili ng isang bagay kung saan siya ay magkakaroon ng malinaw na kalamangan, pinili ni Van na magdaos ng laro ng water polo, na magiging pantay-pantay na mahirap para sa magkabilang panig dahil walang sinuman ang may ideya kung paano laruin ito. Unang gumawa si Van ng isang pool sa gitna ng pond at pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang mga patakaran sa lahat. Nagulat si Esparta dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong laro at sinabi ni Teal na talagang magaling si Van dahil alam niya ang mga bagay na hindi alam kahit ng matandang butler. Anyway, sinabi ni Mommy Mira kay Van na maganda talaga ang mga swimsuit na ginawa niya para maakit ang mga gunner sa anime na ito, habang abala naman si Dee sa pagpapalaki ng kalamnan na parang karaniwang gym bro. Tinanong ni Van si Mira kung sasali rin siya sa laro at sinagot niya ito ng oo. Sinasabing kailangan niya siyang pakasalan si Art sa halip na ang prinsesa ng sirena at kailangan niyang gawin ang lahat para protektahan siya. Malapit nang magsimula ang laro kasama si Mira, na kumakatawan sa nayo ni Van, habang sinalad at ang kanyang ama ay naglalaro para sa mga sirena. Sa sandaling magsimula ang laro, naka-score agad ang hari ng mga sirena ng service ace, at dinagtagal ay nagsimulang daiji ng 2 sirena ang mga tao, na hindi naman dapat ikagulat ng sinumang may higit sa 3 selula ng utak. Nawawala na ng pag-asa si Teal nang makita ang malaking agwat ng puntos sa pagtatapos ng unang kalahati, ngunit nagalit si Mira nang marinig ito at tinanong kung mawawala ang kanyang katapatan kay Van dahil sa ganitong maliit na hamon. Ang kanyang mga salita ay nagpapainit kay Teal at sa kanilang dalawa. Nagsimula silang bawiin ang mga puntos mula sa mga sirena sa ikalawang kalahati. Matapos ang matinding ikalawang kalahati, parehong nasa match point ang 2 koponan at nakasalalay ang lahat sa susunod na puntos. Tumalon si Mira para harangin ang tusok ng hari ng sirena, pero nakalampas siya sa kanya at hindi rin nagawang ipagtanggol ni Teal. Sa gayon, nanalo ang mga sirena sa unang round at nawala ng pag-asa si Teal, ngunit si Mira ay kumilos na parang pinsan ko kapag nanunood siya ng Haikyuu ng 8 beses. Hindi natutuwa si Van na makitang umaasa siya, kahit natalo sila sa unang laro at pagkatapos ay nilapitan siya ng hari ng mga sirena na may ikalawang ideya sa laro. Pinapanatili niyang simple ang lahat at sinasabing magkakaroon sila ng swimming relay race at napagtanto ni Van na wala na siyang pag-asa dahil imposible talagang talunin ang mga sirena sa tubig. Gayunpaman, sinabi ni Dee na magiging napakadali lang, halos hindi na magiging abala,
kung siya ay naroon, at nagboluntaryo rin si Cam na sumali sa koponan. Hindi nagtagal, nagsimula ang kompetisyon kung saan unang umalis ang Lada at Cam, at gaya ng inaasahan ng lahat, agad na nakalamang ng malayo ang Lada. Nagsusumikap si Cam para mahabol siya, pero si Lada ay nagpapalamig lang, at lumubog pa sa tubig para mas mabilis lumangoy at maabyutan ang kanyang kasamahan sa koponan. Parang sinusundan siya ng katahimikan, at sa sandaling matagilid niya si Dee, magsisimula na ang tunay na laro. Nagsimulang lumangoy si Dee gamit ang butterfly stroke, na siyang pinakamahirap na paraan ng paglangoy, at nagtataka si Van kung bakit niya pinili iyon sa halip na ang over the front crawl. Sinabi sa kanya ng ibang mga kabalyero na ang butterfly stroke ay nagpapahintulot kay Dee na gamitin ng buo ang kanyang mga kalamnan, at sumugod siya na parang motorboat, nalampasan ng sirena at nanalo sa kompetisyon. Hindi makapaniwala ang hari ng sirena na natalo sila sa paglangoy, pero ipinagmamalaki ni Dee ang kanyang nagawa. Masayang lumabas siya sa lawa, hindi alam na napakabilis niyang lumangoy kaya natanggal ang kanyang suot na panglangoy dahil sa lakas ng tubig. Pagkatapos nito, lumapit ang hari ng mga sirena kay Van, hindi pa rin matanggap ang pagkatalo ngunit handang tapusin ang usapin ng tuluyan. Hinihiling niya kay Van na piliin ang ikatlo at huling laro, at nagkaroon siya ng ideya na dapat ay pantay-pantay para sa magkabilang panig. Gumagawa siya ng makina para sa yelo at pagkatapos ay pinapagawa kay Florial ng yelo na kanyang kinakayod at nilalagyan ng flavored syrups. Nalilito si Van kung ano ang kailangan nilang gawin at sinabi ni Van na ang huling kompetisyon ay paligsahan sa pagkain ng shaved ice, at siya mismo ay sasali doon. Humihingi siya ng kapareha at itinaas ni Art ang kanyang kamay, na ikinagulat ng lahat. Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat sa bahay ng sirena at hawak ng 4 na kalahok ang malaking mangkok ng yelo. Nagtataka si Van kung masyado itong malaki, habang sinasabi ni Mira kay Art na hindi pa huli ang lahat para magpalit ng lugar. Gayunpaman, tumanggi siyang tumigil sa pakikipaglaban para sa kanyang magiging asawa at sa sandaling magbigay ng senadorya si Esparta, nagsimulang mag-ubos ng shaved ice ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas sa brain freeze na dulot ng pagkain ng shaved ice. Ngunit desidido ang hari ng mga sirena na pakasalan ni Lada si Van sa anumang paraan. Pinagtiyagaan niya ang brain freeze at nagsimulang kumain ng shaved ice, at ginaya siya ni Lada. Sa tingin ni Van, matatalo na sila ngayon pero nalampasan ni Art ang kanyang pagkablanka at nagsimulang kumain ng shaved ice, 1 kutsara sa bawat pagkakataon. Iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Van para patuloy na lumaban at sumali siya muli sa pagpapakabusog. Pagkatapos ng ilang minuto ng pinakamatinding paligsahan sa pagkain ng yelo na naganap kailanman, natapos ni Van at Art ang kanilang mga mangkok, nanalo sa paligsahan. Maluwag na tinanggap ng hari ng sirena ang kanyang pagkatalo at natuwa si Van dahil ngayon ay hindi na siya mapipilitang pakasalan si Lada. Gayunpaman, tinatawag pa rin siya ng hari ng mga sirena na manugang niya at sinasabing mas karapat dapat pa siya sa kanyang anak na babae. Umalis siya papunta sa kanyang bahay dala ang mga iyon, at nagtataka si Van kung ano pa ang silbi ng kompetisyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan dahil sa sobrang pagkain ng yelo at nagtipon-tipon ang lahat para tingnan siya. Samantala, sinabi ni Mira kay Art na maganda ang ginawa niya, pero hanggang doon na lang siya sa pagmamasid kay Van habang napapaligiran siya ng kanyang matapat na mga kaibigan. Nagtataka siya kung paano niya matatamasa ang parehong uri ng atensyon na tinatamasa niya dahil palagi siyang napapabayaan mula pa noong ipanganak. Noong bata pa siya, laging abala sa trabaho ang kanyang ama at halos walang oras para sa kanya. Hindi rin interesado ang kanyang ina na magpalaki ng bata kaya ipinasa niya ito sa isang yaya at naglakbay sa Europa. Walang nagbigay pansin sa kanya habang lumalaki siya dahil mahiyain siya at halos bobo. Ang tanging maganda sa kanya ay ang kanyang mahikang marionette kung saan perpekto niyang nakokontrol ang mga manika. Akala ni Art mapapahanga niya ang kanyang ina dito, pero nagkamali siya ng malaki. Sinampal siya ng kanyang ina at pinabayaan dahil hindi itinuturing na walang silbi ang mahika ng manika. Ngunit ang kasamaan sa kamay ng mga maharlika. Lahat ay nagwalang bahala sa kanya pagkatapos noon at nang mag-10 taon siya, ipinadala siya ng kanyang ama upang pakasalan ang Panginoon ng isang nayon na walang pangalan. Nag-alala siya pero naging mabait naman talaga si Van at sa kabila ng pagkakaroon niya ng walang silbing uri ng mahika. Tiwala pa rin siya sa sarili at mahal siya ng lahat.
Sa pagkakita sa kanya ngayon, nagpasya si Art na mas magsanay pa sa kanyang mahika sa pagmamanipula ng papel upang balang araw, mahalin siya ng lahat dahil doon. Kinabukasan, tinipon ni Van ang mga taga-nayon para sa ilang gawaing construction at pinasigla sila sa pangakong barbecue party sa gabi. Sa sandaling iyon, dumating si Art doon upang batiin siya at tinanong kung maaari niyang makita siyang nagtatrabaho, dahil gusto niyang maging katulad niya.